Umaga, mga bata, sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5, unang linggo, quarter 1, aralin 1, ikaapat na araw. Ang ating akdang naratibo ay mito. Kaugnay na paksang wika ay panguring pamilang na palansak at langkapang pangusap. Para naman sa tekstong biswal, pag-usapan natin ang slogan. Basahin muli ang tampok na teksto, ang Serena at si Santiago. Sa kwaderno, isulat ang pagkasunod-sunod ng pangyayari ng kwento na hindi bababa sa 7 pangungusap. Gamitin ang sariling pangungusap. Sama-sama nating basahin ang mitolohiyang ang Serena at si Santiago. Mitolohiya mula sa Pagadian. Noong unang panahon, pinaniniwalaan ng mga ninuno natin ang mga Serena, mga mahiwagang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Tutok rin noon ang pinag-uusapang gantimpala sa sinumang makakahuli ng Serena, patay man o buhay. Maraming siglo na ang nakaraan, mayroong namuhay na isang makisig na mangingisdang nagngangalang Santiago sa mga dagat ng Pagadian. Siya ay nakikipagsapalaran kasama ang bawat alon ng tubig upang makarami ng huli kada araw. Isang hapon, habang siya'y nag-iisang nangingisda, mayroon siyang narinig na napakagandang tinig. Sinundan niya ang boses hanggang natagpuan niya ang isang babaeng mahiwaga ang ganda sa likod ng mga malalaking bato. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natanaw. Maladyos ang tinig at ganda ang angking galing ng babaeng ito. Ngunit mayroong napansin ang binata. Mayroong buntot na parang isda ang dalagang nasa harap niya. Nang napansin ng dalaga na may taong nakakita sa kanya, kinabahan ito at dali-daling lumangoy. Ngunit nabihag niya ang puso ng lalaki na agad-agad din namang sumagwan para mahabol niya ito. Nakumbinsi ni Santiago mag-usap silang dalawa at dahil dito ay naging malapit sila sa isa't isa. Nagpakilala naman ang sirenang si Clara sa binata. Pagkatapos ng nangyari, araw-araw na silang nagkikita at nag-uusap sa lugar na iyon hanggang sa nahulog sila sa isa't isa. Nag-aminan ang dalawa sa kanilang dinaramdam at kalaunan ay naging magkasintahan na sila. Sa sobrang pagmamadali ni Santiago kay Clara, ay naisipan niyang sumama sa kaharian ng kanyang mahal upang doon na manirahan. Noong una, hindi sumang-ayon si Clara sa gusto ng binata. Ngunit nagpumilit ito, kaya pumayag na lang siya. Pagkalipas ng 3 araw ng hindi pag-uwi ni Santiago, nagtaka na ang kanyang pamilya at nagsimulang mangamba. Sa pag-aalala ay pinatawag ng kanyang mga magulang ang ibang mga mangingisda para hanapin ang kanilang anak. Sa kabilang dako ay naroon sina Santiago at Clara sa lugar na nakasanayan nilang puntahan. Sa likod ng malaking bato kung saan silang unang nagkita. Nakikipaglaro ang magkasintahan sa mga isda nang biglang dumating ang grupo ng mga mangingisda na nagulat sa kanilang nakita. Sinulong nila ito dahil akala nila ay ginayuman niya si Santiago upang maging isa sa mga sinasabing bihag ng mga sirena.
Agad naman prinotektahan ng lalaki ang kanyang minamahal at sa kasamaang palad ay natamaan ito ng balaksta at namatay. Sinikap na si Renang makaalis ngunit naabutan din siya at sunod na pinatay. Sinabi ng mga isda ang kanilang nakitang marahas na pagpatay sa dalawa sa puno ng kaharian ng mga sirena na napuno ng galit kaya't gustong bigyan ng parusa ang mga tao upang matuto ang mga ito. Nagpakawala sila ng napakalakas na alon o tinatawag na tsunami sa kasalukuyan na naglunod at pumatay sa mga mangingisda at nagdulot ng malaking pagkakasira sa buong lungsod ng Pagadian. Nag-iwan ang tsunaming ito ng isang bangin na nagsisilbing palatandaan sa kasakiman ng mga tao noon na nagdulot sa nangyari sa magkasintahan. Ngayon, naging napakabait na ng mga tao sa dagat, mga isda, sa kapwa nila at hindi na mang-aapi ng sirena sakaling makakita sila nito. Lina at sagutin. Ito ang halimbawang sagot. Narito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa mitolohiyang ang Serena at si Santiago, gamit ang sariling pangungusap na hindi bababa sa 7 pangungusap. Una, noon ay pinaniniwalaan ng mga tao ang Serena at may gantimpala sa makahuhuli nito. Ikalawa, isang araw, narinig ni Santiago ang magandang tinig ng sirena habang nangingisda. Ikatlo, nakita niya si Clara at agad siyang naakit sa kagandahan nito. Ikaapat, naging magkasintahan sila at nais ni Santiago na sumama sa ilalim ng dagat. Ikalima, naghinala ang mga mangingisda nang hindi siya umuwi ng 3 araw. Ika-6, nang matagpuan siya, pinatay nila si Clara at nasaktan din si Santiago. Ika-7, nagalit ang mga sirena at nagpadala ng tsunami na sumira sa Pagadian. B. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng 5 langkapang pangungusap sa kwaderno. Guhitan ang mga pangatnig na ginamit. Halina at sagutin. Narito ang 5 langkapang pangungusap batay sa tekstong ang Serena at si Santiago na ginuhitan ang mga pangatnig. Una, naghahanap si Santiago ng huli sa dagat nang makarinig siya ng isang napakagandang tinig. Ang tamang sagot ay nang. Ikalawa, nakita niya si Clara sa likod ng mga bato at napahanga siya sa taglay nitong ganda. Ang tamang sagot ay at. Ikatlo, lumangoy palayo si Clara. Subalit, hinabol siya ni Santiago dahil nabighani siya rito. Ang tamang sagot ay subalit. Ika-4, namatay sina Santiago at Clara dahil sa pag-aakalang ginayuma ang lalaki ng Serena. Ang tamang sagot ay dahil sa. Ika-5, ayaw ni Clara na sumama si Santiago sa dagat. Ngunit pinilit niya ito kaya pumayag na siya. Ang tamang sagot ay siya. Magandang araw mga bata para sa ating aralin sa Filipino 5, unang linggo, quarter 1, aralin 1.
Ikalawang araw, ang akdang naratibo ay mito. Ang kaugnay na paksa sa wika ay pang-uring pamilang o palansa at langkapang pangungusap. Para sa tekstong biswal, pag-usapan natin ang slogan. Sagutin natin ang mga gabay natin. May naalala ka ba mitolohiya na iyong nabasa? Ikalawang tanong, paano sinisimulan ang kwento sa mitolohiya? Ikatlo, paano malalamang nagwakas na ang kwento ng mitolohiyang binasa mo? Halina at sagutin. Sa unang tanong, ang isinagot mo ba ay, opo, nabasa ko ang mito na si Malakas at si Maganda. Sa ikalawang tanong, narito ang halimbawang sagot. Karaniwang nagsisimula ito sa sitwasyon bago ang paglikha, susunod ang pagsasalaysay ng isang Diyos at paglalahad ng suliranin. Narito naman ang halimbawang sagot para sa ikatlong bilang. Magwawakas ito sa solusyon sa suliranin, pagbabago sa mundo at pagbibigay ng aral o babala. Sama-sama nating basahin ang mitolohiyang ang Serena at si Santiago. Mitolohiya mula sa Pagadian. Noong unang panahon, pinaniniwalaan ng mga ninuno natin ang mga Serena, mga mahiwagang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Patok rin noon ang pinag-uusapang gantimpala sa sinumang makakahuli ng Serena, patay man o buhay. Maraming siglo na ang nakaraan, mayroong namuhay na isang makisig na mangingisdang nagngangalang Santiago sa mga dagat ng Pagadian. Siya ay nakikipagsapalaran kasama ang bawat alon ng tubig upang makarami ng huli kada araw. Isang hapon, habang siya'y nag-iisang nangingisda, mayroon siyang narinig na napakagandang tinig. Sinundan niya ang boses hanggang natagpuan niya ang isang babaeng mahiwaga ang ganda sa likod ng mga malalaking bato. Hindi siya makapaniwala sa kanyang napanaw. Maladyos ang tinig at ganda ang angking galing ng babaeng ito. Ngunit mayroong napansin ang binata. Mayroong buntot na parang isda ang dalagang nasa harap niya. Nang napansin ng dalaga na may taong nakakita sa kanya, kinabahan ito at dali-daling lumangoy. Ngunit nabihag niya ang puso ng lalaki na agad-agad din namang sumagwan para mahabol niya ito. Nakumbinsi ni Santiago mag-usap silang dalawa. At dahil dito, ay naging malapit sila sa isa't isa. Nagpakilala naman ang Serenang si Clara sa binata. Pagkatapos ng nangyari, araw-araw na silang nagkikita at nag-uusap sa lugar na iyon hanggang sa nahulog sila sa isa't isa. Nag-aminan ang dalawa sa kanilang dinaramdam at kalaunan ay naging magkasintahan na sila. Sa sobrang pagmamadali ni Santiago kay Clara, ay naisipan niyang sumama sa kaharian ng kanyang mahal upang doon na manirahan. Noong una, hindi sumang-ayon si Clara sa gusto ng binata. Ngunit nagpumilit ito, kaya pumayag na lang siya. Pagkalipas ng 3 araw ng hindi pag-uwi ni Santiago, nagtaka na ang kanyang pamilya at nagsimulang mangamba. Sa pag-aalala ay pinatawag ng kanyang mga magulang ang ibang mga
mangingisda para hanapin ang kanilang anak. Sa kabilang dako ay naroon sina Santiago at Clara sa lugar na nakasanayan nilang puntahan. Sa likod ng malaking bato kung saan silang unang nagkita. Nakikipaglaro ang magkasintahan sa mga isda nang biglang dumating ang grupo ng mga mangingisda na nagulat sa kanilang nakita. Sinulong nila ito dahil akala nila ay ginayuman niya si Santiago upang maging isa sa mga sinasabing bihag ng mga sirena. Agad naman prinotektahan ng lalaki ang kanyang minamahal at sa kasamaang palad ay natamaan ito ng balsa at namatay. Sinikap ng sirenang makaalis ngunit naabutan din siya at sunod na pinatay. Sinabi ng mga isda ang kanilang nakitang marahas na pagpatay sa dalawa sa puno ng kaharian ng mga sirena na napuno ng galit kaya't gustong bigyan ng parusa ang mga tao upang matuto ang mga ito. Nagpakawala sila ng napakalakas na alon o tinatawag na tsunami sa kasalukuyan na naglunod at pumatay sa mga mangingisda at nagdulot ng malaking pagkakasira sa buong lungsod ng Pagadian. Nag-iwan ang tsunaming ito ng isang bangin na nagsisilbing palatandaan sa kasakiman ng mga tao noon na nagdulot sa nangyari sa magkasintahan. Ngayon, naging napakabait na ng mga tao sa dagat, mga isda, sa kapwa nila at hindi na mang-aapi ng sirena sakaling makakita sila nito. Puyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari batay sa binasang mitolohiya. Isulat sa patlang ang bilang. Isang araw, nakita ng binata ang napakagandang babae sa likod ng mga bato. Sa kabilang dako ay nagsumbong ang mga isda sa nangyari. Nagalit ang hari dahil sa narinig. Noong unang panahon, may isang binatang makisig na mangingisda ang naninirahan sa pagitian. Nang napansin ng dalaga na may taong nakakita sa kanya, kinabahan nito at dali-daling lumangoy pabalik sa dagat. Dahil dito, nabihag ang binata sa dalaga at itinasyang sumama sa kaharian ng mga sirena. Nang sumunod na araw, lagi nang nakikita sina Santiago at Clara sa likod ng malalaking bato at dahil dito ay umibig sila sa isa't isa. Simula noon, naging mababait na ang mga tao sa Pagadian, sa mga isda, sa dagat, at maging sa kanilang kapwa. Halina at sagutin. Narito ang unang nangyari. Dalawa. Tatlo. Ika-apat. Ika-lima. Ika-anim at ika-pito. Sulat ang panandang mga salita upang malaman ang pagkasunod-sunod ng bawat pangyayari sa kwento. Bilang ng pangyayari, mga panandang salita o parirala sa pagsusunod ng pangyayari. Unang pangyayari, sumunod na pangyayari.
Sumunod na pangyayari. Ang sumunod pa, malapit nang matapos, wakas. Halina at sagutin. Para sa unang pangyayari, noong unang panahon, sumunod na pangyayari, isang araw. Sumunod na pangyayari ng sumunod na araw. Ang sumunod pa, dahil dito. Malapit nang matapos sa kabilang dako. Wakas, simula noon. Isulat sa kwaderno ayon sa sariling pangungusap ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ukol sa binasang mitolohiya. Halina at sagutin. Panimula. Paniniwala sa mga sirena. Noong unang panahon, pinaniniwalaan ng mga ninuno natin ang mga sirena, mga mahiwagang nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Pagpapakilala kay Santiago. Maraming siglo na ang nakaraan, mayroong namuhay na isang makisig na mangingisdang nagngangalang Santiago. Gitna. Pagkikita nina Santiago at Clara. Isang hapon, habang siya'y nag-iisang nangingisda, mayroon siyang narinig na napakagandang tinig. Sinundan niya ang boses hanggang natagpuan niya ang isang gitna. Pagpapakilala at paglapit. Nakumbinsi ni Santiago na mag-usap silang dalawa. At dahil dito ay naging malapit sila sa isa't isa. Nagpakilala naman ang sirenang si Clara sa binata. Wakas. Pagkamatay ni Santiago at Clara. Agad namang prinotektahan ng lalaki ang kanyang minamahal at sa kasamaang palad ay natamaan ito ng balsa at namatay. Sinikap na sirenang makaalis, ngunit naabutan din siya at sunod na pinatay. Pagpaparusa ng mga sirena. Sinabi ng mga isda ang kanilang nakitang marahas na pagpatay sa dalawa sa puno ng kaharian ng mga sirena, na napuno ng galit kaya't gustong bigyan ng parusa ang mga tao upang matuto ang mga ito. Nagpakawala sila ng napakalakas na alon o tinatawag na tsunami sa kasalukuyan, na naglunod at pumatay sa mga mangingisda at nagdulot ng malaking pagkakasira sa buong lungsod ng Pagadian. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you.